Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV mula sa IBC 13, ako po si Princess Jordan. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula naman sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang Balitang Pambansa. Una sa ating mga balita, kinumpirma ng Philippine Air Force na nawawala ang FA-50 fighter jet habang nagsasagawa ng tactical night operation. Ang detalye niyan, ihahatid ni Wenzel Bocobo ng IBC sa Balitang Pambansa. Wenzel. Alan, iniulat nga kanina ni Air Force spokesperson Maria Consuelo Castillo na ongoing na nga yung kanilang investigasyon tungkol sa nawawala nilang fighter jet na AF-50 kaninang madaling araw, March 4. Ayon nga kay spokesperson Castillo, biglang nawalan ng komunikasyon sa dalawang pilotong sakay ng AF-50 habang isinasagawa yung kanilang tactical night operations patungo sa Mactan, Cebu. Aniya, ito ang unang beses na nangyari ito sa kanilang operasyon at patuloy ang kanilang paghahanap sa mga piloto nito at sa mismong aircraft. Hindi na rin muna nagbigay ng ibang impormasyon upang hindi makasagabal sa ginagawang investigasyon ng Philippine Air Force. Ngunit pagsisiguro ng PAF na may personal locators sa beacon ng mga piloto at may ejection seats rin naman ng aircraft sakaling may aksidente o anomalya sa jet. Pakinggan natin ang naging pahayag ni spokesperson Castillo ukol dito. The Philippine Air Force is conducting extensive and thorough search operations utilizing all available resources to locate the missing jet fighter aircraft. Our primary concern right now is the safe return of our aircrew. We are hopeful of locating them and the aircraft soon and ask you to join us in prayer during this critical time. Alan, sa ngayon, humihingi naman muna ng dasal ang buong Air Force sa sambayan ng Pilipino na sana maayos nga ang kalagayan ng dalawang nawawalang piloto. Kaagad na rin naman daw magbibigay ng update ang PAF kapag kumpirmado na at buo na ang kanilang investigasyon. Yan muna ang latest mula dito sa Air Force. Balik dyan sa studio, Alan. Maraming salamat, Wenzel Bocobo ng IBC 13. Tiniyak ng Malacanang na handa ang gobyerno para tugunan ang epekto ng matinding init ng panahon. Ayon kay Presidential Communications Secretary at Malacanang Press Officer Attorney Claire Castro, partikular na tututukan ang epekto nito sa ekonomiya ng bansa. Una na niyang inilabas ang abiso ng Health Department na nagpapaalala sa publiko na mag-ingat ngayong mainit na panahon. Gayunpaman, patuloy rin ang ginagawang hakbang at pagpaplano ng pamahalaan para matugunan ang sitwasyon. Batay sa abiso ng Pag-asa, posibleng maranasan ang dangerous level ng heat index sa ilang lugar, gaya dito sa Metro Manila. Pumabor ang ilang magulang sa naging akbang ng ilang lokal na pamahalaan na suspindihin ang face-to-face classes kasunod ng pagtaas ng heat index sa ilang parte ng bansa. May balitang pambansa si JM Pineda ng PTV. Sang-ayon ang ilang magulang sa ginagawang hakbang ng iba't ibang LGU sa pagsuspinde ng face-to-face classes ng mga estudyante kasunod ng pagtaas ng heat index sa ilang parte ng bansa. Kasi nga po, yung sa klima na sobrang init, maaari siyang magkulap. Hindi kayanin ng katawan niya yung ng init. Para po sa akin, concern lang po yung mga bata. Sa mga bata po yung iniisip ng mga teacher, kahit ng government, para po sa mga bata. Kasi may mga bata nga po na may mga sakit. Halimbawa, sa sobrang init lang is nahihirapan ng huminga. Pumalo nga kahapon sa 42 degrees Celsius ang heat index at ayon sa Pag-asa, nasa danger level na ito. Sa Marikina City, nagpatupad nga ng bagong ordinansa kung saan otomatikong suspendido ang face-to-face classes ng mga eskwelahan sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan kung aabot ng 42 degrees Celsius ang heat index sa syudad.
May bago rin na class schedule ang San Juan City sa ilalim ng pinirmahan na executive order ng LGU. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 na ang oras ng pasok ng mga morning classes at alas 3 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi naman ang pasok ng mga afternoon shift. Ayon sa San Juan LGU, malaking bagay daw na makaiwas sa mga estudyante pati na ang mga guro sa peak hours ng heat index. Hinihikayat naman ng mga eksperto na magbaon ng tubig at magdala ng payong kung lalabas ng bahay, lalo pa at inaasahan na magtatagal pa ang ganitong klase ng tindi ng init sa bansa. Mula sa PTV, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Makatutulong ang naitalang mababang budget deficit noong 2024 para hindi na umutang ang pamahalaan. Ayon sa Malacanang, bunga raw yan ng maayos na pamahala sa pondo ng Marcos Jr. Administration. Si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Kinilala ng Malacanang ang anyay mabuting pagtatrabaho ng economic team ng Administrasyong Marcos. Kasunod ito ng naitalang pagbaba ng budget deficit ng Pilipinas noong 2024 na nai-record sa 5.7% o 1.5 billion pesos. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, pinakamababa na itong budget deficit ng bansa magmula noong taong 2020 o 5 taon na ang nakakaraan. Bunsod nito, sabi ni Atty. Castro, ay hindi nakakailanganin pang umutang ang gobyerno kung bumababa ang budget deficit o ang kakulangan sa pondo. Pagpapakita niya ito, sabi ni Castro, ng epektibong pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang economic team. Hindi na po kakailanganin na umutang pa ang gobyerno kung bumababa po ang ating budget deficit. Kapag mababa ang budget deficit, lumalabas, paliwanag na Atty. Castro, na mas maliit ang paggastos kung ikukumpara sa nakuhang income. Dahil dito, may sobra pang nakukuha sa income ang pamahalaan na may tuturing na savings. Ang kaunting budget deficit ay nagpapakita din ng responsableng paggasta ng pamahalaan na nagpapalakas ng tiwala ng mamumuhunan at nagpapalakas sa ekonomiya. So makikita niyo po yung paggastos ay mas maliit kesa doon sa nakuhang income. So magkakaroon pa po yun ng saving. Ibinida rin ng palasyo na umabot sa 4.4 trillion pesos ang government revenues sa nakaraang taon. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas. Hindi tumitigil ang National Irrigation Administration o NIA sa pag-alalay sa mga magsasaka ngayong panahon ng tag-init. Sa programang Mike Abe Live, sinabi ni NIA Administrator Engineer Eduardo Guillen na kabilang sa kanilang mga aksyon ay ang paglilipat ng cropping calendar o schedule ng mga pagtatanim at pag-aani ng mga pananim. Ibinida rin ito ang makabagong teknolohiya na alternate and drying technology kung saan mas nakatitipid ng tubig sa pagsasaka. Wala ring patid ang kanilang pamamahagi ng communal irrigation system sa mga magsasaka. Samantala, magkakaroon din ng kasunduan ang NIA at League of Municipalities para makapagbenta na rin ng mga lokal na pamahalaan na tinatawag na BBM Rice o Bagong Bayaning Magsasaka Rice. 29 pesos ito at ibinebenta sa mga vulnerableng sektor gaya ng 4-piece members, persons with disabilities, single parents at iba pa. Kahapon kausap ko si Secretary Rex Gatchalian ng DSWD kasi mayroon sila yung Project Lawa, yung gumagawa sila ng mga fish pond at nilalagyan ng isda, nagtatanim ng gulay sa paligid ng mga kanal. So magkakaroon din po kami ng formal na MOA with DSWD para lahat po ng mga gilid ng mga irrigation canal naman natin, taniman natin ng gulay at mga prutas, ano? Tapos yun, kasama yun sa ibebenta natin sa mga kadiwa centers. Marami pong plano ang ating presidente para sa ating mga magsasaka, sir. At tuwang-tuwa kami sa niya dahil kitang-kita ko naman kung gaano siya kasincere. At hindi lang yun, yung budget na kailangan namin ay talagang binabantayan niya at binibigyan naman niya yung mga kaukulang request namin na po. Posibleng ibaba pa ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price sa imported na bigas. Samantala, ang presyo po ng sibuyas at kamatis sa ilang merkado pamilihan nagmura na. May Balitang Pambansa si Vel Custodio ng PTV.
Ikinukonsidera na ng Department of Agriculture na ibaba pa sa 45 pesos ang maximum suggested retail price ng 5% broken imported rice mula sa kasalukuyang 49 pesos kada kilo. Kasunod ito na bumababang trend ng presyo ng bigas sa merkado. Ilan sa mga inoobserbahan ang taripa, exchange rate, shipping cost at presyo sa international market. Ang plano namin kung tuloy-tuloy itong trend na to by March 31 baka ibaba natin to 45 pesos ang MSRP of imported rice na 5% broken. Bukod sa bigas, ramdam na rin ang pagbaba ng presyo ng sibuyas sa merkado. Kasunod ito ng pansamantalang importation at nadadagdagang supply ng onion dahil sa anihan season. Pababa na rin ang presyo ng kamatis dahil sa tumataas sa supply nito. 10 piso kasi isang kilo is 20 pesos. Kalahati lang binili ko. So, dati kasi tumpok siya is 20. Parang ganito lang eh. Inaasahan din na bababa ang presyo at tataas ang supply ng isda ngayong buwan dahil sa fishing season. Mula sa People's Television Network, Vel Custodio, Balitang Pambansa. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na nakatutok ang pamahalaan sa sitwasyon ng Mount Canlaon. Sa kanyang social media post, pinulong ng Pangulo ang ilang mga ahensya ng pamahalaan, kabilang na ang DSWD, DOH at Defense Department para ilatag ang mga kinakailangang hakbang sa pagtugon sa pagiging aktibo ng Canlaon. Giit ng Pangulo na bagamat walang kasiguraduhan ang estado ng bulkan, tiyak naman na nakalatag na ang mga hakbang ng gobyerno para matiyak ang kaligtasan at kinabukasan ng mga apektadong individual. Hindi aniya pababayaan ang mga negrense at siniguro na hindi mahihinto ang kanilang pamumuhay. Samantala, nanumpa naman si PCO at Interim Secretary Jay Ruiz na lalabanan niya ang fake news na ibinabato laban sa Marcos Jr. administration. Gayunman, hindi akalain ni Ruiz na nabiktima din pala siya o mabibiktima siya ng fake news matapos ang ilang araw na pag-upo sa pwesto. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pambansa. Yes, Alan, fake news. Ganyan inilarawan ni PCO Acting Secretary Jay Ruiz ang mga isyong ipinupukol sa kanya. Sa Palace Briefing, binigyang diin ng kalihim na wala siyang nakuhang 200 million pesos na halaga ng kontrata mula sa PCSO dahil sa pagiging co-founder umano niya ng isang media company. Bagaman ginawa siyang representative ng D8TV, hindi umano siya nagkaroon ng kahit anumang share sa naturang kumpanya. Ang hindi pa umano patas ayon sa kalihim ay hindi man lang siya kinuna ng panig ng news organization na sumulat ng naturang news article. Kaya tingin niya, ito ay isang maliwanag na destabilization effort laban sa kanya, lalo't ilang araw pa lamang siyang nagsisilbi bilang kalihim ng PCO. Bukod pa rito, ibinahagi ng kalihim na apektado na ang kanyang pamilya. Tumaas pa nga raw ang alta presyon ng kanyang ina nang malaman ang issue. Kasunod nito, Alan, nag-request na raw si Ruiz ng security para sa kanya at sa kanyang pamilya para matiyak ang kanilang kaligtasan. Muli rin niyang iginiit na kasalukuyan ng pinoproseso ang pag-divest ng kanyang mga negosyo bago pa siya naupo bilang PCO Secretary kung sakaling makitaan ang mga ito ng conflict of interest. Samantala, Alan, sinabi o nang tanungin naman si Secretary Ruiz kung magsasamba pa siya ng kaso laban dito sa news organization na nagsulat ng naturang article, sinabi niya na uubos lamang daw ito ng oras. Sa halip ay tututukan na lamang niya ang pagsasaayos at pagpapaganda pa ng PCO, lalo na ang paglaban sa fake news. At yan na muna ang latest. Balik sa iyo, Alan. Maraming salamat, Kenneth Pasyente. Samantala, ang Malacanang ipinauubaya na sa DFA ang pagtugon sa usapin hinggil sa naging pag-uusap ni US President Donald Trump at Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Sa usapin naman hinggil sa claim ng China sa West Philippine Sea, iginiit ng Malacanang ang naipanalong arbitral ruling ng Pilipinas noong 2015. May balitang pambansa si Crisel Insigne ng IBC 13. Ipinauubaya ngayon ng Palasyo ng Malacanang sa Department of Foreign Affairs at Department of National Defense ang pagtugon sa ilang usapin. Isa na riyan ang tungkol sa naging pag-uusap kamakailan ni US President Donald Trump at Ukraine President Volodymyr Zelensky. Natanong kasi mismo ang Palasyo kung hindi ba ito ikinababahala ng administrasyon. Sa ngayon po ay wala pong reaksyon ang Pangulo, ang Palasyo. Mas mabuti po kung ating aalamin ito
sa ating DFA Secretary Enrique Manalo. Halos kapareho rin ang sagot ng palasyo tungkol naman sa usapin ng kumalat na post online na nagsasabing may historical basis ang pag-angkin ng China sa bahagi ng ating teritoryo. Agad din niyang pinabulaanan ng National Historical Commission of the Philippines. Bukod dyan, iginiit din ng Malacanang ang naipanalo nating 2016 arbitral ruling sa International Court of Arbitration tungkol sa usapin ng West Philippine Sea. Ang naging desisyon po ng International Court of Arbitration ay napakahalaga po. Napakahalaga. Hindi po ito pwedeng itapon lang sa basurahan. Ipaglalaban po natin kung ano ang ating karapatan sa ating teritoryo at sa ating maritime rights. Pagdidiin pa ng palasyo, mahalagang basihan ito ng ating paninindigan sa ating karapatan sa nasabing bahagi ng karagatan. Mula sa IBC 13, Crizel Insigne para sa Balitang Pambansa. Ikinabahala ng National Security Council ang maling impormasyon na kumakalat sa Chinese social media platforms na bahagi raw ng China ang Palawan. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, isa itong fake news at disinformation laban sa Pilipinas. Una nang nilinaw ng National Historical Commission of the Philippines na walang ebidensya sa kasaysayan na parte ng China ang Palawan. Nilinaw naman ng NSC na ang naturang post ay walang indikasyon na nanggaling ito mismo sa gobyerno ng China. Yan sa puntong yan, malaman natin yung sinong may pakana nito. Diyan kami nakatutok ngayon at sinisiyasat natin kung sino nga talaga yung mga nasa likod nito. Tatlong ahensya ng pamahalaan lumagda ng kasunduan para maging matagumpay ang pagsasagawa ng nalalapit na eleksyon sa Mayo. Si Harley Valbuena ng PTV sa Balitang Pambansa. Harley. Talan lumagda ang Commission on Elections, Department of Science and Technology at Department of Information and Communications Technology sa tatlong Memoranda of Agreement para sa pagtutulungan tungo sa maayos at patas na 2025 midterm elections. Sa ilalim ng MOA, pangungunahan ng DICT ang pagbabantay sa online information system at paglaban sa cyber attacks, hacking, at anumang tangkang manipulasyon sa resulta ng eleksyon. Every vote, ensuring that no interference, no manipulation, and no threat can compromise the sacred will of our people. This is a direct and unyielding defense of democracy, powered by technology and strengthened by the force of collaboration. Bukod dito, tutulong din ang DICT laban sa pagpapakalat ng misinformation at disinformation sa social media at internet. Samantala, tututukan naman ng DOST ang pagsasanay at pagbibigay ng certification sa Board of Election Inspectors at Election Officers, kaakibat ng pagtitiyak na may sapat silang kagamitan at kaalaman pagdating ng halalan. The DOST plays a pivotal role in validating that our electoral board members are equipped with the necessary technological skills to operate the automated counting machines or ACM. Ayon sa COMELEC, sa ngayon ay sinasanay na ang nasa 330,000 guro na magsisilbi sa eleksyon. Samantala, sisikapin din ng poll body na lagyan ng tig-8 standby na automated counting machines ang bawat bayan sakaling masira o pumalya ang mga gagamiting ACMs. Alan? Maraming salamat, Harley Valbuena ng PTV. Samantala, 80% na ng mga balotang gagamitin sa Hatol ng Bayan 2025 ang naimprenta na ng COMELEC. Pag-aaralan naman ng komisyon ang mga hakbang nito tungkol sa voters education sa oras na makapag-usap sila ng nag-viral na TV contestant. Si Zef Bosonga ng Radyo Pilipinas para sa Balitang Pambansa. Nagdodoble kayod na ang Commission on Elections para matapos ang pag-iimprenta ng mga balota na gagamitin sa 2025 midterm election sa darating na Mayo. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na 80% na o 56 million ng mga balota ang naimprinta nila.
At para hindi maantala ang paghahanda ng komisyon sa halalan, isinasabay na rin ng mga tauhan ng COMELEC ang verification sa mga balotang naimprenta nila. At yan po'y matatapos natin ang pag-iimprenta mga more or less mga March 15 hanggang 16. At yung pong verification naman ay matatapos natin mga April 20. Tayo po'y makakapag-deploy na, makakapagpadala na ng mga iba't ibang kagamitan. Lalo na po yung mga balota, mga first week po ng Abril. Paliwanag ng COMELEC, hindi madali ang ginagawa nilang verification sa mga balota. Bukod kasi sa mano-manong pagsusuri sa sukat, laki at pagkakasunod-sunod ng pangalan ng mga kandidato, kailangan din itong itest sa mga makina. Samantala, minarapat ng COMELEC na imbitahan ang isang TV contestant na umamin na wala siyang alam tungkol sa poll body. Giit ni Garcia, magandang pagkakataon niya ito para makagawa sila ng mga hakbang para sa voter education ng mga kabataan upang hindi maapektuhan ang paraan ng kanilang pagboto. Baka mag-reflect sa kung paano makakaboto ng tama yung ating lalo-lalo na kabataan. Ang laki po nila, 25 million. Yes. At therefore, ito po'y pagbubukas isip din sa amin kung ano talaga ang dapat pang kailangan natin, lalo na pag voters education ang nararapat. Mula sa Radyo Pilipinas, ito si Zef Busongan para sa Balitang Pambansa. Bilang pagbibigay parangal sa mga kababaihan ngayong Women's Month, handog po ng Light Rail Transit o LRT Line 2 ang libreng sakay para sa mga Huwana sa March 8, ngayong darating na Sabado. Batay sa anunsyo ng Philippine Commission on Women, magsisimula ang libreng sakay mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Para maka-avail, pumunta lamang ang mga babaeng pasahero sa ticket booth para makakuha ng libreng ticket. Bukod dito, mayroon din silang libreng gupit. Ito'y para sa mga unang 30 pasahero sa March 12 sa Antipolo Station. Mayroon din ito sa Cubao Station sa March 19 at March 26. Samantala, bukas March 5, mamahagi ang pamunuan ng LRT2 ng mga Rosas para sa mga Huwana sa Antipolo Station. Pinangunahan ngayong araw ng DPWH at iba pang ahensya ang groundbreaking ceremony ng NLEX C5 Northlink Segment 8.2 Section 1A. Inaasahan namang magdudulot ang proyekto ng mabilis na biyahe papunta at mula sa Novaliches, Quezon City at iba pang bahagi ng Metro Manila. May balitang pambansa si Bernard Ferrer ng PTV. Bernard? Yes, Princess, malaki ang binipisyong hatid ng NLEX C5 Northlink Segment 8.2 project sa mga mananakay, negosyante at logistics sector dahil mabibigyan sila ng alternatibong ruta sa North Metro Manila areas. Ngayong araw nga, sinagawa ang groundbreaking ceremony ng NLEX C5 Northlink Segment 8.2 Section 1. Pinuunahan ito ng mga opisyal mula sa Department of Public Works and Highways, Metro Pacific Tollways Corporation, NLEX Corporation, China Road and Bridge Corporation, National Housing Authority at mga lokal na pamahalaan ng Quezon City at Valenzuela City. Ang proyektong ito ay magpapalawig sa NLEX Mindanao Toll Plaza patungo sa Quirino Highway sa pamamagitan ng isang elevated expressway na maaring daanan ng lahat ng uri ng sasakyan 24/7. Magbibigay ito ng mas mabilis at diretsong ruta para sa mga motorista na bumabiyahe papunta at mula sa Novaliches, Quezon City at iba pang bahagi ng Metro Manila. Madi-decongest yung Mindanao Avenue, so the main beneficiaries are the people underneath. But this section, 11 kilometers, within 5 and 10 minutes to cover it once completed. Dulot nito sa mga mananakay, negosyante at sektor ng logistics dahil magsisilbi itong alternatibong ruta sa mga pangunahing kalsada tulad ng EDSA, Commonwealth Avenue, Quirino Highway at Mindanao Avenue. Magdudulot ito ng mas epesyenteng daloy ng transportasyon para sa mga pribadong sasakyan at truck na may positibong epekto naman sa negosyo at ekonomiya. Tinatayang aabot sa mahigit 2 bilyong piso ang proyekto na may haba na 11.3 kilometro mula Mindanao Avenue hanggang C5 CP Garcia malapit sa Katipunan Avenue. Unang sisimula ng section na 1A na inaasa matatapos sa unang bahagi ng 2026. Tiniyak naman ng Quezon City LG yung tulong sa mga pamilya na maapektuhan ng proyekto. Princess, sa mga oras na ito, mabilis pa ang daloy ng mga sasakyan, lalo na papuntang Valenzuela at Quezon City. Nagkakaroon lamang ng bahagyang pagtigil dahil naman sa stoplight at volume ng mga sasakyan sa lugar. Princess? Maraming salamat Bernard Ferrer ng PTV.
Tuloy-tuloy na ang ginagawang road rehabilitation ng Department of Public Works and Highways, DPWH, sa bahagi po ng Macapagal Boulevard sa Pasay City. Ayon sa DPWH, sabay na kukumpunuhin ang bahagi ng northbound at southbound ng Macapagal Boulevard. Sakop ng proyekto ang lahat ng lanes, ngunit by phase ang magiging pagkukumpuni upang maiwasan ang pagkakaroon ng mabigat na trapiko. Inaasahan na matatapos sa Enero ng susunod na taon ang pagkukumpuni sa northbound portion, habang inaasahan namang matatapos sa Oktubre ang pagkukumpuni sa southbound portion. Patuloy ang pagsuporta ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa mga mangingisda sa Cordillera Administrative Region upang lumakas ang produksyon sa mga suso. Si Marcelo Ligawon ng PIA Ifugao sa Balitang Pambansa. Sinisikap ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mapasigla ang produksyon ng mga indigenous species sa Cordillera, gaya ng pika o lots at ginga o edible soft-shelled snail. Kamakailan ay napasa kamay ng BFAR ang improved hatchery para sa pikaw at ginga sa Rinis Innovative Farm sa Aguinaldo, Ifugao. Ang BFAR car ang nagbigay ng construction materials para sa pond at iba pang technical assistance, habang ang pamahalang lokal ang tumulong sa groundwork. In fact, isuna pa iti nagirugi ijay project, kuno ijay panunot nga aramidon dayto nga project. Tapno ti kastakat umadu kuma iti pikaw ken ginga ditoy Cordillera. Ayon sa farm owner na si Rene Balanaw, tilapia ang dating inaalagaan sa pond, ngunit natigil nang ipakilala ang large-scale tilapia production sa bayan. Dahil dito ay naisip niya na gamitin ito para sa production ng pikaw at kinga. Dakil tiyaman ko ta idi basit pala ing jay maiproduce ko nga ginga ken pikaw ket ada nga si kayo ti imay nga nangkita ket naikan kayo met iti interesado nga tumulong piman kanyak. Siniguro naman ng BFAR ang pagkakaloob ng kinakailangan technical assistance para sa pagtatagumpay ng proyekto. Mula sa PIA Ifugao, Marcelo Ligawon, Balitang Pambansa. Mga produktong Tatak Ilonggo tampok sa isang exhibit ngayong National Women's Month. Layunin nito na tulungan ng mga kababaihan sa Iloilo City na magkaroon ng dagdag pagkakakitaan. Si Janen Baklay ng Radyo Pilipinas, Iloilo para sa Balitang Pambansa. Dried fish, mga accessory at native delicacies ng mga Ilonggo. Ilan lamang yan sa mga produktong mapibili sa binuksang Tiendas Ilongga sa Iloilo Provincial Capital, kasabay ng pagsisimula ng National Women's Month Celebration. 7 women's organization ang lumahok sa exhibit kung saan ibinida ng bawat organisasyon ang kanilang mga pangunahing produkto. Ayon sa Local Economic Development and Investment Promotion ng Iloilo Provincial Government, matagal na nila itong advokasya para matulungan ang mga kababaihan na mabigyan ng pagkakakitaan. Kung ma-empower natin ang mga babae sa aton mga tag-sa kapuluyan, dako hinabulig ni sa paghatag sang additional income sa ila pamilya kag sa pag-shape sang future sa aton mga kabataan. Layunin ng lokal na pamahalaan na patuloy na bigyan ng oportunidad ang women's organization na gumawa ng kanilang mga produkto at maging sustainable. Bukas ang Tiendas Ilonggas exhibit hanggang sa darating na Linggo, March 8. Mula Radyo Pilipinas, Iloilo, Janelle Baklay para sa Balitang Pambansa. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan nyo kaming muli mamayang alas 6 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Mula sa PTV, ako si Alan Francisco. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, IBC at PTV. Mula sa RBC 13, ako naman po si Princess Jordan, hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin. Dito lang sa Balitang Pambansa!